Para kanino ang 1701 MS? Ang 1701 MS, mga momshies, ay para sa mga individuals. So, ayan. Individuals who are engaged in trade, business, practice of profession, including those with mixed income. Ayan. In accordance with Section 51 of the Code as amended, annual income tax return summarize, all the ayan. So, sino ang gagamit na 1701 MS? Individuals, kahit mixed income earners ay gagamit nun. So, sino yung mga pasok na individuals? This return shall be filed by the following individuals classified as micro, ayan, micro and small. Sino yung mga micro? Those with gross sales less than 3 million, and small naman ay yung mga 3 million to less than 20 million. So, summarization, ang gumagamit ng 1701 MS ay yung mga individuals na kumikita ng less than 20 million. So, pasok na pasok. Halos lahat ata tayo, no? 1701 MS ang gagamitin. Basta kumikita ng less than 20 million na individuals, ayan, ay eto 1701 MS po yung gagamitin. 1701 MS, individuals, micro, small, kahit pa kayo ay mixed income earners, yan din po yung gagamitin nyo. So, magiging isa na lang po, ha? So, ituturo ko na sa inyo 'to. So, for the year, ang ilalagay natin, as in ka-copy mo lang 'to. Ayan, oh, for the year 12/2025, number 2 amended return naka-no, short period naka-no. So, yun din yung ilalagay natin dito sa 1701 MS. 12/2025, tapos amended return, no, and short period, no. Ayan. So, bakit siya mga naka-no? Yung amended return, kapagka original filing ito, first filing mo, naka-no talaga siya. Kailan ka lang mag-ye-yes kapagka mag-a-amend ka, may babaguhin ka do sa una mong pinasa na 1701 MS. Short period return, no din 'to kasi hindi 'to short period, complete naman po yung ating ifa-file for the year 2025. Civil status, kapag married, capital letters ko lahat. Nakalagay ba dito? Enter all, ayan. Enter all required information in capital letters using black ink mark applicable with the box. Ano? Applicable boxes with an X. So, ito naman, pwede naman tayong mag-fill up direct na dito sa online kasi mas maayos din yung pagkakasulat kaysa isusulat mo pa siya ng ano, ng ballpen. Pwede na dito. So, capital letters po. Mary, ano ba yan? Bakit lumiit? Ayan, 'pag married, fi-fill upan mo pa yung number 5. Kapag single, wala na siyempre. If married, you are filing jointly, separately, or not applicable, spouse has no income. So, kung ano yung okay sa'yo. So, usually kapag may trabaho si spouse, so separately naman usually yung pinipili natin diyan. Separate filing. So, taxpayer's identification number, yung TIN number po ninyo. Yan, lagay niyo diyan. And then RDO code, kung hindi mo alam yung RDO code mo, silipin mo dito sa COR mo. Ay, eto yung TIN number nga pala and then yung branch code. Eto naman yung RDO code, ayan. Yung nasa taas, Revenue District Office number. So, kung hindi mo naaalala or hindi ka sigurado sa RDO code mo, silipin mo yung COR mo. Ito, nagfi-fill up na nga tayo online. RDO code, so ano yung RDO code natin dito? 54B. Yan. And then taxpayer's name, last name, first name, suffix, middle name po yung gagawin natin. So, example natin is Juan Santos de la Cruz. So, de la Cruz. Ay, ano ba yan? Nasanay ako capitalize. Ayan. And then email address, yung email address po ninyo. Example natin. Ayan. Then contact number, landline or cellphone po. Pwede po 'yan. Ayan. And then
Source of income, dahil sa ang ituturo ko ngayon ay self-employed na naka 8%. Self-employed, so income from business, and then 8% dito. Ayan, pagka income from profession, ito po yung iki-click nyo, or kung kayo ay mixed income, ito po yung iki-click nyo. Dito naman sa number 12, pagka ikaw ay graduated rate or OSD, itemized, ito yung iki-click mo. Kapagka naman exempt from tax, exempt from income tax, so usually sa BMBE dito naman siya. Ayan. So, tayo ang ituturo natin ay for 8%. Then, etong 13, 14, 15, wala na tayong ilalagay dito. Then, ito din yung 16, wala na din siya. Para yan sa may mga tax relief. Method of deduction sa 17 para lang po sa graduated rate. So, kung 8% ka, wala naman ng ilalagay dyan. And then 18, alphanumeric tax code, see table 1. Punta tayo sa ilalim, sa baba. Bali, 2 pages nga pala to, yung ating 1701 MS. Doon tayo pupunta sa second page, last part. Andyan, dyan natin makikita yung table 1, alphanumeric tax code. So, dahil sa self-employed, 8% po tayo. Ito po yung ating ika-copy. So, ang ginagawa ko dito, kinakopy ko to para mas madaling i-paste dito. Balik tayo dun sa first page. Dun sa code, sa number 18. So, paste ko lang na ganyan. Then, tatanggalin ko tong code. Kasi yung code doon sa gilid. Ayan. So, para nandyan na siya. Ayan. II to. II 015. And then, business income, 8% iterate. Yan yung code natin. Dahil self-employed, 8% po ito. So, whether, kahit online seller, small business, or professional. Kung 8% po kayo, yan po yung, professional pala yun dito. Lang to, self-employed, business, ayan. Pure business na naka 8%, ayan. Self-employed. So, yung part 2, hindi muna natin fill upan, mamaya na, skip muna natin yan. So, ganun din yan, dun sa 1701A natin, di ba? Nilalagpasan natin yung part 2, wala tayong fini-fill upan dyan, kasi nag-auto-fill up yan. Base dun sa fill upan mo, dun sa second page. Punta tayo sa second page, then ganun din dito. Sa 1701 MS. Punta tayo na agad sa second page. Mamaya na natin fill upan itong baba na part ng first page. 1701 MS, page 2 na tayo. So, ilalagay muna natin dito yung TIN number, 9-digit TIN number natin. And then, tax filer's last name. Ayan. Then, etong part 4, computation of tax, tatalo na tayo agad sa B2. Ayan. Kasi yung nasa taas na part ay hindi applicable sa atin. Kasi itong yung A, taxable compensation income para sa mga mixed income earners to. Dito nyo ilalagay yung information ng 2316. Ito namang B, taxable business income B1 ay para sa mga nakagraduated rate. So, hindi natin yan fill upan dahil naka 8% tayo, dito na tayo agad. Sa B2 for 8% income tax rate. Ayan. Tas ang hinihingi dito, sales revenue fees net of sales returns, allowances, and discount. So, net sales na. Ibig sabihin, ito na yung iyong total sales minus sales return, allowances, and discounts. Kung online sellers kayo at TikTok seller, yung total revenue, yun po yung ide-declare natin dito. So, kunin nyo yung total revenue or yung total sales nyo ng January to December. Yun po yung ilalagay natin. January to December ng 2025. Okay? Huwag nyo isasama yung 2026, ha? Kasi may iba po, ganun yung naging declaration. Hindi po. Hanggang 2025 lang po. January 2025 to December 2025 po. Total sales noon. So, kung TikTok seller ka, kunin mo yung total revenue. So, meron na rin po akong tutorial how to extract income statement from platforms. So, kunin nyo po yon, extract nyo po yung mga income statement from platform. At kung meron pa kayo na resibuhan, bukod doon sa platform, isama nyo din po, itotal nyo po. Basta yung inyong income from January to December po ito. Anong form po pang compensation income? Ano yun? Yung 2316.
kapag kayo ay mixed income earner, kailangan niyong manghingi ng copy ng 2316 sa inyong mga employers para malagay niyo yung information dito. Maisasama niyo sa mga mixed income earners. Saan po magfi-fill up? Sa app? I-search mo lang Ma'am Shi Rapid Cozy. Okay, punta ka dito sa BIR website. Downloadable siya. BIR website, saan ko nakuha tong 1701MS? Punta kayo sa bir.gov.ph. And then, nandito siya sa BIR forms. Or kahit nga simple lang na i-search mo sa Google, 1701MS. Lalabas ito. Ito yung pindutin mo. Yan. Meron ng ready to fill up na 1701MS. So, pwedeng kahit ganun lang po yung gawin nyo. Kahit di na kayo pumunta sa website. Website to ha, sa browser kayo magse-search. So, wala siyang application. So, punta na tayo ulit dito. So, meron ako ditong sample na total sales. So, from January to December, ang total sales niya ay 768,226. 768,226. So, lalagay ko din dito ha, kasi ito yung gayahan natin. 700, ano ulit? 68,226. Ayan. Tapos, dito yung 250,000, di ba? Yan. So, ito yung magiging gayahan natin. Ayan. So, kung di ka marunong mag-compute, pwede mong ipa-compute muna kay BIR, tsaka mo siya ilagay dito. So, lagayin natin yung total sales natin na 768,226 dito. Then, other non-operating income, kung affiliate ka, seller ka at the same time affiliate, pwede mong i-declare dito yung affiliate commission mo. And then, kapag ka naman ikaw, ano pa ba yung non-operating income? Yung nagbenta ka ng lupa, nagbenta ka ng kotse, may commission ka doon, yan, pwede mo i-declare dito yan. O kaya naman ay nanalo ka sa casino, yan yung mga non-operating income. Then, total income, i-add lang daw yung 19 and 20. Add mo yung 19 and 20 dahil wala tayong non-operating income. Diretso na ulit yung 768,226. Ayan. Tapos, dito natin ilalagay yung less na 250,000. So, 250,000 ay, ang mga naglalagay lang dito ay yung mga self-employed and professionals. Pero kapag mixed income earners po, wala na pong ilalagay na less na 250,000. Ayan. Then next, taxable income, item 21 less 22. Yung 21 daw, ibabawas yung sa 22. Ayan. So, 768,226 minus 250,000. Punta tayo doon sa kodigo natin na 1701A. So, ang sagot is 518,226. 518,226. Nakapy ba yan dito? Ayun, nakapy. Tanggalin lang natin yung quit kasi wala namang quit dyan. 518,226. Yun nga pala kapag may centavos, pag example may centavos, do not enter centavos, 49 centavos or less drop down, and then 50 or more round up. Dahil wala naman tayong centavos, wala naman. Pero example, kung ang lumabas sa'yo is 518,226.08, so dadrop na natin yung 08. Pero example, 226.71, so magiging 227 siya. So, yun. I-round off mo, round up mo kapag ka, ang tawag doon? Yung centavos niya is 5 pataas. Ayan. 50 or more. Ayan. 50 or more. Next. Tax due business income. Ito na yung 23 daw times 8%. 23, yung 518,226 times 8% po yung gagawin natin. So, dito, nakalagay dito, ito na yon. So, 41,458. So, double check natin sa ating calculator.
ano, sige lagay ko pala muna para dire-diretso tayo. Copy ko muna 'to, then lagay natin dito. Tanggalin mo lang yung quit, wala tayong quit dito. Yan, 41. Then double check natin kung tama yung sa EBIR form na kinakopy natin. 768,226 minus 250,000. So 518,226 tama times 8%. Ayan, 41,458. 0.08 tama siya. So 0.8 drop down na natin 'yon. So 41,458 po. Then sa 25 total tax due compensation and business income, dahil wala naman tayong compensation, 'di tayo mixed income earner, pure business, so ika-copy lang natin. Isasum mo daw yung 4 and 24. 4 and 24. Eh, wala naman tayong nilagay dito sa 4 dahil hindi tayo mixed income earner. So, eto na rin 'yon, yung 41,458. 40 41,458, ayan. 5 na tayo for tax credits, payments. So, dito natin ilalagay lahat ng ating tax credits and payments. Prior years excess credits. So, kung nung 2024 ay may mga excess tax credits ka, pwede mo pong ilagay dito. Then, kung wala, ayan, syempre blanco lang yan. Tax payments for the first 3 quarter. Since yung dinedeclare natin dito ay yung pang 1 year na sales mo, so double taxation ba yung mangyayari? Hindi siya. Kasi ile-less natin lahat ng binayaran mo from first quarter to third quarter ng 2025 dito. So, indicate mo dito magkano yung binayaran mo nung first quarter to third quarter. So, magkano yung binayaran natin according dito sa ating record. So, mag-record din kayo. Katulad nito, meron tayong record. Mag-record ka din. Dapat nakahanda din yung mga files mo bago ka mag-fill up ng 1701 MS para malinis. So, dito may binayaran tayo nung third quarter na 19,375 kasi 0.80 yan eh. 19,375. So, ilalagay natin siya dito. Ayan, 19,475 kasi 474 po 'yun. Ay 374 pala, sorry, 19,375. Ayan, tax payments for the first 3 quarters. Ayan. Dahil dito sa record ko wala naman binayaran nung first and second quarter, third quarter lang may binayaran. Kasi nung third quarter lang siya lumagpas ng 250,000. Then kung gagawa din tayo dito nung sa kodigo natin, puwede rin naman natin diyan ilagay, 375. So, nagko-compute siya ng kusa kung magkano yung total tax credits mo. Then, punta tayo dito. Creditable tax withheld for the first 3 quarters. So, yung 2,307 mo ng first quarter to third quarter ng 2025, i-total mo yun yung ilalagay natin dito. May sample ako ng 2,307 dito, pero ito ay ayan, wala pa ako nung bago, ito. So, kukunin mo dito yung tax withheld for the quarter, lahat 'yan kunin mo. So, naka-overlap kasi dito, so ito na lang, 484.12. 484.12, lahat 'yon from first quarter to third quarter, kunin mo lahat 'yon, yung tax withheld for the quarter. Total mo 'yon, 'yun yung ilalagay natin dito. So, example na lang, first quarter 500, second quarter 500, third quarter 500 yung ating tax withheld. So, meron tayong 1,500. Ayan, 1,500. And then, kunin mo, may separate na, anong tawag dito? May separate na paglalagyan para sa tax withheld ng fourth quarter. So, yung October to December na na tax withheld mo, dito mo siya ilalagay sa number 4. So, example, 500. Yan. And then, creditable tax withheld naman, kung kayo ay mixed income earner, dun manggagaling yun sa 2,316 nyo. Dahil self-employed po itong tinuturo ko, so, ayan siya. Wala tayo ilalagay dyan. Then, tax paid in return previous filed,
if this is amended return, so hindi naman 'to amended, so wala din tayong ilalagay diyan. Foreign tax credits, ang karaniwan na may foreign tax credits ay yung mga vloggers. So, kinakaltasan din sila ng tax doon. So, meron silang foreign tax credits. So, tayo naman ay wala. Special tax credit, yung number 8. And then number 9, other tax credit, kung meron ka pang iba pang tax credit, indicate mo lang dyan. Number 10 na tayo, total tax credit. Ito-total lang natin yung 1 to 9. Pero, punta tayo dito sa 1701A. So, example, lagay din natin dito yung 1,500 tsaka 500. Makikita mo na yung total. Copy mo na lang sa 64. Ito na yung total tax credit natin. Pwede ka din mag-double check dito kung gagamit ka naman ng calculator. Ayan, pwede ka mag-double check kung tama. So, lagay mo na natin yung galing dun sa EBIR. Ay. Tanggal natin yung quit. So, double check natin kung tama si EBIR. 19375 plus 2,000. So, 21,375. So, tama naman din siya. So, pwede nyo maging kodigo din to sa pagko-compute si EBIR kapag ka nag-fill up kayo. So, tapos na tayo dito sa second page. Ngayon, tatalon na tayo ulit dun sa nilagpasan natin, yung part 2. Ayan, yung part 2, total income tax payable. Ayan. So, punta din tayo sa first page ng 1701A. Ayan. Dito as in, ika-copy mo na lang din to. Kasi halos same na same sila ng part 2 ng 1701 MS. Yan. Yan. Number 19, wala na tayo ilalagay. 20, wala. 21, wala din. 22, ayan. Sa 22 tayo magsa-start. Income tax due regular rate from part 4, item 18B or item 25. So, sa 18B, wala tayong nilagay dito. Ayan. Kasi para ito sa compensation plus graduated rate. So, dito na tayo sa 25. Sa 25, 41,458. 41,458. Yun yung ilalagay natin dito sa 22. Ayan. 41,458. Ayan. Then, total income tax due, sum daw ng 21 and 22. Wala naman tayong nilagay sa 21. So, 41,458 din. 41,458. Yan. Then, puntahan naman na natin itong, sa 24, pupuntahan na natin yung tax credits. So, total tax credits, payment or slash payments from part 5, item 10. Ayan. So, punta tayo sa part 5, item 10. Part 5, item 10. So, ito yon. Yung 21,375. Yun yung isusunod nating ilalagay. So, 21,375. Ayan. 21,375. And then, tax payable overpayment, item 23 less item 24. So, yung 23 daw, bawas natin yung sa 24. So, 41,458. 41,458 minus 21,375. So, lalabas 20,083. Double check nga natin. Tama. Ayan o. 20,083. Ayan. And then, ayan, lumabas na kung magkano yung babayaran mo. Ito na yung tax due mo or tax payable. For annual, 20,083. So, paano kung nabibigatan ka sa 20,000? Wala akong 20,000 hanggang April 15. Kasi April 15 ang deadline ng filing at the same time ng payment. So, kailangan mabayaran mo itong 20,000 bago matapos ang April 15. Kasi kapag lumagpas ka, may penalty yan kapag di mo nabayaran. Kahit nakapag-file ka, pero hindi mo siya nabayaran, may penalty ka. So, paano kung hindi mo kayang bayaran, nabibigatan ka sa 20,000, pwede tayong mag-installment. Yun yung nakalagay dito sa number 26.
less tax due allowed for second installment to be paid on or before October 15. 50% or less of item 23. So, ito yung item 23 natin. 50% daw ng item 23 or less than ng 50% ng item 23. Pero ang gagawin natin, kakalahatiin na lang natin itong 20,083 divided by 2. Ay, ano nangyari? Lumipat. Ayan. 10,041.50. Pero para hindi maging butal, gawin na lang nating, ang tawag doon? Magkano ba lalagay natin? 10,000. 10,000. 10,000 ang ilalagay natin dito. Ayan. So, yung kalahati, babayaran na natin ngayon. So, paano yung lalabas dyan? So, itong 10,000 na to, ay pwede nyong bayaran, yung kalahati So, ang lalabas na kalahati, so 20,083 minus 10,000. Lalabas yung 10,083, ito yung mauuna mong babayaran ng on or before April 15. And then yung 10,000 na kalahati ay babayaran mo siya on or before October 15. Ayan, ano ba yan? October 15, 2026. So, yun siya. Yung 10,000 na to ay pangalawa or installment mo sa on or before October 15. Pwede naman mas maaga, kaya nga on or before. Pwedeng mas maaga, example, bandang July, kaya mo nang bayaran itong kalahating 10,000. Pwede naman yon. So, magpa-file ka ng 0605 sa EBIR forms. Tsaka mo siya babayaran online, yung kalahati. Pero ang uunahin mong bayaran is yung 10,083. So, yun yung kalahati pa. Yung first installment natin. Ayan. Then, ang gagawin natin dito na, para makompleto na yung pag-fill up natin dito, item 25 less item 26. Yung 25, bawasan daw nun 26. Kaya lalabas yung 10,083 natin. 10,083. Ayan. So, yan yung una nating babayaran. Then, surcharge, interest, compromise, wala naman tayo dyan. Total penalties, wala. Tapos, total amount payable, sum of 27 and 28D. So, wala naman tayo dito sa 28. Kaya, ang gagawin, kokopyahin lang din natin yung 10,083. And then, dito naman, aggregate amount payable, sum of 29A and 29B. 29A, ito yung tinutukoy kasi nila eh. Ito, A to na 29. Ayan. A na 29. And then, ito naman yung B. Ito naman yung B sa spouse na 29. Since separate filing naman o kaya naman wala naman trabaho si spouse, so wala tayong ipag-a-add. So, 10,083 din yung ilalagay mo dyan. So, next, para matapos na yung ating pag-fill up ng 1701 MS, markahan mo na yung agree, and then lagay mo yung printed name and signature. Pwede pong, ayan, ilagay nyo na po yung inyong surname and first, complete name. Ayan. And then, signature po sa ibabaw. Pwede pong i-signature o kaya naman pag-print nyo, tsaka nyo siya pirmahan. And then, yung TIN number nyo, ayan, TIN number. So, double check natin to, yung mga information na nilagay natin. So, dito wala pa ako nilagay na half payment. Kaya, lalagay natin yung half payment na 10,000. Ayan. So, as in, pwede mong gamitin pang check yung 1701A sa pag-fill up mo ng 1701MS. So, yun. Halos same po. Halos same o same na same nga talaga. Ayan. Halos same naman po yung pag-fill up ng 1701MS sa 1701A, lalo na kung ikaw ay self-employed na naka 8%. Ayan. Ganun na ganun lang din siya. Basahin nyo nga lang kung saan nyo ilalagay na number. Baka mamaya mali-mali naman yung nalagyan mong number. So, yan. Yung ganyan po yung pag-fill up natin
ng 1701 MS para sa mga 8%. Ayan.